Okay. Magandang tanghali po sa lahat. Ito pong aking post na pong ito, para po ito sa mga tribo po, sa mga kapwa ko po tribo. Ito po, sa ating mga tribo po, bis sa ating batas sa 1987 IFRA Law, hindi po tayo lahat ng mga tribo dapat nga i-recognize sa NJP. Sapagkat po ito po ay limitado po ito. Ngayon po, tayong mga tribo po, na hindi po tayo ma-recognize sa NJP dahil sa sinasabi ko na limitado lang po ang dito po, tulad sa Northern Mindanao po, ang ni-recognize po talaga dito sa NJP itong tribong Higaonon. Ngayon po, kayong mga tribo po nga talagang hindi po kayo ma-recognize sa NJP, nga na-memorize po ninyo itong ating customary laws of IFRA Law, dapat po tayo, dahil ang batas po natin customary laws, paggalang at respeto. Maliwanag pong sinasabi po sa ating batas na itong mga bagay po nga napapilan, nga hindi nagawa pong nahadlangan po ng ating mga ninuno nung araw, may karapatan po sila. Nga may mimili po kung saan. Yan po ngayon ang banabasihanan ng NJP. Tulad ng ibang tribo, doon po sa atong IAR, ang nakalagay po roon, mas priority po ang Higaonon. Ngayon po, kung ibang tribo ka po, dapat po, yung mga ninuno yung araw, hindi po yun nanahadlangan itong pag-implement sa batas na po ito. Talagang ang NJP po may katwiran na hindi po talaga kayo ma-recognize. Pero may pagkakataon po kayo na maaari po kayong, kung may halimbawa po may claim po kayo sa isang pamayanan na mayroon pong dato doon, nga siya talagang i-recognize NJP, dapat po makikiusap po kayo roon at dapat sumapi po kayo sa kayan ng council upang sa ganon may recognize po kayo niya doon. Yung claim po ninyo, may pag-asa pa po kayo. Pero kung masyado naman po kayong nagmataas dahil sa talent na inyo pong nahawakan, dahil memorize niyo ang yung mga batas, maaari pa rin po yung gawin, kausapin po yun yung mga leader po nga nagiging dato po sila sa kanilang pamayanan dahil di-recognize sila sa NJP. Maaari po kayong kausapin, kayo po, nga pwede magiging leader po nila kung kayo ay tatanggapin. Pero kailangan po rin doon, voluntaryo po kayo. Wala po kayong maklaim nga lupain, kahit isang sakong lupa, hindi kayo po maaaring kumuha doon. Sa ating customary sa IFRA Law. Voluntaryo po kayo. Kung tatanggapin po kayo ng isa ka dato po o tribal chieftain po sa kanyang barangay. Ngayon po, dapat itong mga dato po kasi dapat irespeto po natin, sapagkat itong mga dato po hindi ito napaupo dahil sa boto at appoint, kung dahil napaupo po ito sila dahil sa kapangyarihan ng ilang karapatan based po sa ating chapter 4 o section 20. Ang pangunahin pong karapatan na napatunayan po ng taga-National Commission on Indigenous People nga napatunayan nga ang siya ay talagang katutubong tagapamayanan. Ang pangunahin po niyang kapangyarihan, karapatan, bigyan siya ng kapangyarihan. Ngayon sa section 17, bigyan po siya, dapat maipalambo ang kanyang kinabukasan. Di ba po? Kaya dapat po kayo, kahit memorize pa ho ninyo yung batas natin sa customary sa IFRA Law. Kung hindi kayo, wala kayo po sa batas natin na i-recognize ang inyong tribo, wag po ninyong ipilit. Dapat, wag po ninyong masyado po kayong high pride sa sarili nyo dahil minamalit ninyo itong mga chieftain po sa mga barangay na mas matalino kayo. Kaya hindi kayo niyong sumapi. Dahil ginagawa ninyo po, sinusunod ninyo ang utos ng batas. Pero hindi po kayo sakop sa batas, sapagkat po itong kalagayan po niyo tulad po ng driver, di ba? Kung nagdadrive kayo ng sakyanan ngayon, nahuli po kayo,
na wala po kayong license. Siyempre violation po yun, di ba? Dahil hindi kayo recognize sa LTO na kayo pinapayagan mag-drive. Tulad ganon din po yun, na kayo po ay mga dapat recognize kayo sa NCIP sapagkat itong COC po nyo, ito po ang pinakalisensya ninyo. Tulad ng abogado, sila abogado nga, marunong sa batas pero wala naman silang license sa pagka-abogado. Tatanggapin ba sila ngayon sa korte ng mga abogar na hindi naman sila, wala naman silang license? Kaya dapat po, talagang irespeto po natin ang kapangyarihan ng NCIP o kapangyarihan ng batas at itong tribal chieftain po sapagkat ang batas po ng customary laws bayanihan po. Kung kayo po ay nakakatulong po sa mga gawain ng mga dato, walang rason po nga hindi po kayo pagbibigyan ng inyong kagustuhan. Pero wag lang kayong sabihin ninyo na gumawa po kayo ng sarili ninyong grupo at batas dahil malabag po niyo ang Section 10. Di ba? Alam po ninyo yun. Malabag po ninyo yung Section 10. Tapos itong ating customary laws, malabag po ninyo ang sinasabi sa customary laws, paggalang at pagrespeto. Di ba? Kaya ngayon, doon naman po tayo sa pag-a-apply po sa mga claim. Itong i-applyan po ninyong claim, huwag kayong pumasok sa mga lupain na hindi po kayo a-apply sa NCIP. Dahil ito pong sinasabi po yung ancestral domain o ancestral land, ito po ina-applyan po ninyo sa NCIP. Magpapahal po kayo ng petisyon at claim. Ngayon mayroon pong mga 10 tanong po dyan ng NCIP sa inyo. Kung masagot po niyo mga 10 mga katanungan sa NCIP po na yun, ma-recognize po kayo. Pero kung hindi po niyo masagot niyan, hindi po kayo maaari natanggapin dahil po ang NCIP hindi po niyo mablayan sapagkat ang NCIP po alam nila po kung saan talaga kayo naggaling ang kanyang angkan at lahi. Dahil ang DNR, Asesor, DAR, NCIP, Municipality, alam na po nila yan kung sino ang mga tao dyan nga nauna noong araw. Tapos ito pong ating customary laws po, bisa ating itong pag-recognize ang sinasabi po sa ating customary laws, IFRA law, na yung mga pamilya nga bago pumasok ang mga kunyalista dito sa Pilipinas, nga tao na sila dyan, sa nasabing pamayanan, yan sila ang tunay na katutubong tagapamayanan. Anong taon po pumasok itong kunyalista dito sa atin sa Pilipinas? Di ba 1940? Kailangan, tulad sa amin, yung lulo ko, 1931, nasurvey na sa engineer, nga nandyan na kami sa nasabing pamayanan, yun ang tunay, di ba? Pero kung nakarating ka na dyan sa mga 1945, 1970s, wala na po, underprivileged na po kayo dyan. Kailangan na po ninyong kukolaborate po, yun po, sa sinasabi kong nauna po sa inyo. Dahil sila po talaga ang mayroong privilege po dyan sa nasasabing pamayanan. Ngayon, i-underestimated po ninyo dahil mas bright kayo, walang mangyari po sa inyo dyan. Talaga magkakaso po kayo dahil kayo mismo alam ninyo na ang labag na pawalang hintulot, masasala po kayo. Kaya malabag po ninyo ang ating Chapter 3, Section 10. Ang customary laws, malabag po ninyo ang paggalang at respeto. Kaya, yan lang sa akin. Dapat kayo po, kung may mga claim po sa inyong pamayanan, hindi kayo recognize in NCIP, dapat doon po kayo sa tribal chieftain pumasok. Dahil sapagkat ang NCIP po sa isang pamayanan, isa lang po kadato ang kanilang i-recognize. Kung itong dato na ito, siya na rin po ang magrekomenda. Ang kanyang council magrekomenda kung sino po ang dapat niyang magiging katulong po niya sa kanyang council. Okay po. Sana po magkaunawaan po tayo. Higit sa lahat, sana po maintindihan din po ninyo ako. Bis po sa aking nabasa sa ating customary law, si IFRA law, ganyan talaga po dapat ang gagawin natin upang hindi po tayo magiging pagsimulaan ng gulo po sa ating mga pamayanan. Ginawa ang batas para
Itong batas na ito, siya ang magiging hahadlang sa mga interes ng tao na hindi na ayon sa batas. Ang ating IFRALO, under office Mr. President, ang ating President, mayroon silang tinatalagang mga opisina sa mga bawat region upang sila ang gumagarantiya po sa ating mga karapatan. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.